Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Mga namatay sa lindol sa Central Visayas sumakyat na sa 100 at 85 ayon sa NDRRMC. Klase sa mga public schools sa Cebu na nanatiling suspendido. Mga nagkakasakit naman sa mga evacuation center sa Zamboanga City sumampa na sa 20,000. Mahigit 6,000 barangay idineklara ng PNP na areas of concern. Live streaming sa pagharap ni Janet Lim na pole sa Senate investigation isinulong. Balitang negosyo natin, ang DOLE magsasagawa ng special job fair sa Cebu at Bohol. Balita sa ibayong dagat, mag-asawang nagbenta ng mga anak para makabili ng luho, hawak na ng mga otoridad. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. 7.2 earthquake, initial estimate, yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino. Natulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas, lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Para sa ating mga suking tindahan na nakikinig ko ngayon, makinig ko kayo ha. Naghanap po ba kayo ng mabentang produkto na maliit lang ang puhunan? Subukan nyo pong magtinda ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte. Bibingo kayo dito sa kita dahil ito'y mabenta. Mabenta po ang mga ito pero maliit lang ang puhunan. Ang supermarket SRP po ng 100 grams ng Bingo Beef Loaf ay 9.50 lamang. Ang Bingo Carne Norte naman ang SRP 11 pesos and 95 centavos lamang. Bibingo din po kayo pati yung mga customers ninyo dahil ang Bingo Carne Norte at Bingo Beef Loaf ay makarne, malasa at mura. Kaya magmadali at magtinda na ho kayo ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte sa inyong tindahan. Bibingo na kayo sa savings, bibingo pa kayo sa kita. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Buenos dias!
umaga ho ng Lunes na ngayon, October 21, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DWRS 927 RMN Vigan, DYKR 1161 RMN Kalibo, DXPC 693 RMN Butuan at sa DXKR 639 RMN Coronadal. Live international pa rin via www.rmnnews.com/TV at WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga number 1 AM radio station sa buong bayan. RMN News Panahon. Umiiral ho ngayon mga kasama sa Hilaga at gitnang Luzon maging sa Metro Manila ang amihan na o yung Northeast Monsoon. Dahil po dito magiging bahagya hanggang maulap na may pulo-pulo at mahinang pagulan ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at gitnang Luzon. At habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may pulo-pulong pagulan o paggidlad at paggulog lalo na ho sa hapon o gabi. Ayon sa pag-asa sa tindi na amihan, may nakataas na gale warning sa Northern Luzon, partikular sa may Itbay at Batanes. Samantala, inaasahan naman na papasok sa PAR ang Typhoon Orduha, international name Francisco, Lunes ng gabi o Martes ho yan ng umaga. RMN Tutok sa Lindol. Pumalo na sa 185 ang mga namatay sa tumamang 7.2 magnitude na lindol sa Central Visayas nung nakaraang linggo. Sa record ng NDRRMC, 172 sa mga ito ay mula sa Bohol, 12 sa Cebu at isa naman sa Siquijor. Patuloy ding lubo-lobo ang bilang ng mga sugatan na ngayon ay nasa 583 na, habang siyam pa ang nawawala pa rin. Umakyat na rin sa 703,244 families sa regions 6 at 7 ang naapektuhan. Kabuang 33,650 o 45 na mga bahay ang nasira, kung saan 8,480 ang mga nawasak talaga at 28,000 mahigit ang bahagyang napinsala. Umabot naman sa 549.85 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Samantala'y umaabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang aftershocks matapos ang naturang malakas na paglindol. Kahapon umabot na sa 188 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS sa Bohol, kung saan kasama na rito ang magnitude 5.1 na pagyanig. Pinangaambahan namang tatagal pa ng ilang linggo ang mga nararanasan at mararanasan pang aftershocks. Tapos ang halos isang linggong pagtama ng killer quake sa Bohol, ramdam pa rin ang takot sa mga residenteng bumalik sa kanilang bahay na sinalanta ng malakas sa pagyanig. Ayon kay Bohol Governor Edgardo Chato, ito ay sa dahilang nagpapatuloy pa rin ang nararamdamang aftershocks at hindi rin inirekomendang bumalik ang mga tao sa kanilang bahay sa pangamang lalo pang makasama. Ayon kay Governor Chato, kapag araw ay bumabalik ang mga residente sa kanilang mga bahay, pero kapag gabi na ay natili sila sa mga campsites, habang iba naman ay mas gusto raw pong sa labas na lamang manatili. Kasabay nito, nilinaw ng opisyal na hindi ito nararanasan sa buong Bohol dahil bagamat may kalahati sa mga bayan ay apektado ng lindol, ang kalahati naman ay hindi masyadong naapektuhan. I want to clarify this. Yung mga ganyan na situation, hindi buong Bohol, no, ang merong ganyan na sitwasyon. Kalahati ng Bohol ang heavily ay yung parang affected talaga, and then kalahati naman apektado pa rin sila pero hindi gaano. Meron nga mga bayan dito sa Bohol na tumutulong din sa mga kapitbahay nilang bayan sa kabilang side ng probinsya. Parang gano'n ang situation. Para naman hindi na picture ng mga kaibigan na buong probinsya talagang heavily damaged. Hindi po. Bohol Governor Edgardo Chato sa interview ng RMN. Klase naman sa mga public schools sa Cebu na nanatiling suspendido. Kasama natin sa balita si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Nananatiling suspendido ang mga klase sa mga public school sa lalawigan ng Cebu hanggang sa katapusan ng buwan na ito. Inanunsyo ni Cebu Governor Hilario Davide III na babalik ang klase sa pampublikong mga paaralan sa Nobyembre 4. Ito'y dahil sa nagpapatuloy na mga aftershocks kung saan umabot sa 5.1 magnitude ang aftershock kahapon sa alas 4:40 ng madaling araw at naulit pa ng 2 beses kahapon. Nagpapatuloy din ang clearing operation sa mga paaralan sa probinsya na nasira sa malakas na lindol noong Martes. Samantala, may apila ngayon ang Philippine Institute of Volcanology and
Seismology of Fivo Central Visayas na itigil ang pag-circulate ng mga text message tungkol sa sinasabing blind fault sa Sagbayan, Bohol at posibleng magkaroon ng 8.0 magnitude na lindol. Nilinaw ng Fivox na wala silang ipinalabas na ganitong ulat at dapat ay matigil na dahil nagiging dahilan ito ng pagpanik ng maraming Cebuano at mga Boholano simula pa kahapon. Kasama mo sa Arimin Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimin. Radyo mo nationwide. Mga nagkakasakit naman sa mga evacuation centers doon sa Zamboanga, pumalo na sa 20,000. Kasama natin sa Balita Live si Bong Simbahon ng Arimin Zamboanga. RMN Report. Umabot na sa 20,850 ang bilang ng mga evacuees na nagkakasakit sa kasalukuyan sa may 30 evacuation centers na kanilang pansamantalang tirahan dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa panayam ng RMN Zamboanga kay City Health Officer Dr. Odilin Dagbulos, umabot na sa 14,200 ang mga kaso ng acute respiratory tract infections o yung matinding pag-ubo, sipon at lagnat. Tumaas na rin sa 3,300 ang mga kaso ng diarrhea, 2,150 ang kaso ng iba't ibang mga skin diseases at 1,200 ang mga kaso ng hypertension sa iba't ibang mga evacuation centers. Karamihan sa mga biktima ay mga menor de edad. 2 na ang nasawi sa mga evacuees dahil sa matinding karamdaman. Dahil dito ay naalarma na ang mga kagawaran ng kalusugan sa naturang mga kaso at kaagad na rin silang nagdagdag ng mga doktor at nurses sa mga evacuation centers na 24 oras na nakaantabay naman sa mga may sakit. Ayon kay Dr. Agbulos, ang kasalukuyang mga may sakit ay hindi pa rin nila pinag-isasawalang bahala ang mga medikasyon, pati na rin yung mga sakit na leptospirosis, bakuna sa mga senior citizens at measles vaccine naman para sa may 8,300 mga bata. Layunin ng City Health Office na magapan ang bilang ng may sakit sa mga evacuation centers para naman hindi mahawa ang libo-libo pa nitong mga kasamahan sa nasabing lugar. Umalalay na rin ang sa kagawaran ng kalusugan ang mga NGOs gaya ng IOM, ang Merlin International at USAID para masakluluhan ang libo-libong mga may sakit na mga evacuees na naging biktima ng giyera dito sa lungsod ng Zamboanga. Buhat sa DXRC Zamboanga, kasama nyo, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Idineklara ng PNP na areas of concern ang 6,175 mga barangay o 14.74% mula sa kabuang 42,028 na mga barangay sa buong bansa. May kinalaman ito sa nalalapit na halalang pangbarangay sa October 28. Ayon kay PNP Deputy Director o Chief for Operations Director General Felipe Rojas Jr., posible pang madagdagan ang nasabing bilang ngayong nagsimula na ang campaign period. Kaunay niyan, tiniyak naman ni Rojas na pinaigting din nila ang kanilang kampanya laban sa loose firearms para maiwasan ang pagdami ng mga election-related violence, lalo na sa mga liblib na lugar. Nabatid na dito lamang sa Metro Manila ay 39 na mga barangay ang idineklarang areas of concern. Isinusulong ni Senate Minority Leader Tito Soto na gawing online live streaming ng pagharap ni Janet Lim Napoles sa Senado hinggil pa rin sa pork barrel scam. Ayon kay Soto, maaari itong gawin sa pamamagitan ng Skype dahil na rin sa issue ng seguridad ni Napoles. Paliwanag pa ni Soto na inaalala lamang niya ang magiging seguridad ni Napoles kahit humarap na ito sa Senado kapag humarap na po ito sa Senado para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pumalag din si Soto sa panukalan ng Philippine National Police na gawin na lamang ang pagdinig sa detention cell ni Napoles sa Port Santiago, Santa Rosa, Laguna. Nag-iwan ho ng habilin si Sultan Hamalur Kiram III bago ito pumanaw kahapon ng madaling araw. Ayon kay Sulu Sultanate spokesman Abraham Ijirani, hiniling ni Sultan Kiram sa kanyang pamilya na ipagpatuloy ang pakipaglaban para mabawi ang Sabah sa Malaysia. Maliban dito anya ay nag-iwan din ng kautusan si Sultan Kiram sa kanyang mga kapatid na sina Ismael at Agbimuddin na pangalagaan ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Hiniling din anya ni Sultanato na mailibing sa lupang sinilangan ito sa Maimbong, Sulu. Matatanda ang isinugod sa PG Philippine Heart Center si Sultan Kiram nung Biyernes at binawiin din ang buhay dahil sa multiple organ failure. RMN News Negosyo. Mga kasama na natanda po magsagawa ng Special Overseas and Local Jobs Fair sa Bohol at Cebu ang DOLE
Ayon ho kay Labor Communications Office Director Nicon Famironag, inatasan na ng grupo ng Secretary Rosalinda Baldos na madaliin ang pagsagawa ng aktibidad para matulungan yung mga residenteng makahon sa nakaraang 7.2 magnitude na lindol. Kaugnay niyan, magtatalaga ng mga venues sa Bohol at Cebu para sa job fair. Kakibat po ang NBI, NSO at PNP. Bukod dito, mag-iimplementa rin ang Emergency Deployment Program ang DOLE kung saan ay makabale ng sweldo ang mga empleyado sa maikling panahon. RMN News Abroad. Sa China, hawak na ng otoridad ang mag-asawang nagbenta ng sariling mga anak upang makabili ng iPhones at mamahaling sapatos. Kinilala ang mga Chinese couples na sina Teng at Zhang na kapwa naharap sa kasong multiple charges of trafficking of women and children. Nakumpirma ng Public Security ng Shanghai, China ang bank transactions at na-trace ang credit cards na mag-asawa na sa pagbebenta ng sariling mga anak na umabot sa halagang $13,000 o 559,000 pesos. Una nang naging kaso ng mag-asawang pagbenta sa kanilang anak noong 2008 na nasundan pa pala noong 2011 at ngayong kasalukuyang taon. Alas 7 pala mamaya ang kanina narating sa Olo-Sulu yung mga labi ni Sultan Jamalul Kiram. Mula sa Taguig City, ito'y dinala sa isang private hangar ng Lion Air sa Pasay. At mula doon sa Holo ay dadali naman ang mga labi ni Sultan Kiram sa bayan ng Maimbog sa Sulu kung saan niya ay ililibing. Para sa impormasyon ng mga kapatid nating Muslim. Mga kasama live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayon ay Lunes, October 21, 2013. Yan sa mga taga Iloilo. Susunod na po sina Noby Guaso at Regan Arlos sa RMN News Diretso, Balitang Iloilo sa DYRI 774. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. I-type lamang po sa YouTube ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan, may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras ho natin mga kasama, palangga ay tatak alas 7:19 na ng umaga. Tatak RMN. John Lloyd.